Senator, sa nakikita mo nangyayari ngayon, especially dyan sa oil crisis, meron ka na bang naiisip na batas kung sakaling ikay mabigyan na naman pagkakataon na maging senador sa Sa 2028? tax ako nakatingin. Sa tax, sa numero, Sa tax, hindi, so tama yung sa tax. Wag na natin i-tax masyado or wag na natin talaga i-tax yung mga basic na pangangailangan ng taong bayan. So pero of course, kailan i-meeting talagang cabinet yung economic cluster kasi alam mo naman itong mga economic cluster kasi natin, mga aral sa mga western schools yan, mga masteral, PhD dyan. Siguro masyadong conservative eh. Conservative sila na parati silang nakaisip sa growth. Ako naman, wag na lang growth. Tignan na lang natin kung maghigpit tayo ng sinturon, ano tawag mo doon, cut the fat, so yung gastos natin na unnecessary na unnecessary. Ano ba yan mga yan? Let us say, kahit sa konsumo ng kuryente, overseas trip, mga gano'n, etc. Kaya natin hanapin yung larong pagtsagaan natin. Makakahanap tayo in the billions yan, in the billions. And then, yun na yun, ipasa na natin yun sa as benefit sa ating mga kababayan in the form of no longer collecting these billions from them. Kasi yun sana, I mean, yun ang, kaya actually pag ako'y palari na makabalik, medyo I will now become a technical person in the sense sa tax na tayo titingin eh. Medyo yan yung tax, hours of work, quality of life, standard of living concepts. Tsaka Senator, kasi may tendency yung mga ibang senador na mag-create ng batas para mabigyan ng kung ano-anong ayuda yung taong bayan eh. Tapos hindi naman alam kung saan kukunin yung ibibigay, di ba? Kaya sa matter of fact, maraming batas ata na hindi na popondohan. Correct, marami. Diba po? Sana wag naman ganun yung Senado natin, di ba? Sa tingin ko okay na yun. Meron na tayong DSWD na bihikulo pang ayuda. Tapos ilimit mo na lang yung ayuda dun sa talagang pantawid talaga dun sa taong kasi tinamaan talaga ako ng krisis ngayon. Pero hindi man natin pwedeng sabihin may krisis ngayon so lahat kami kailangan ng pantawid. Hindi, yung pinaka naghihirap kasi ang mahal na ng bilihin tapos walang trabaho kasi 6 months ago sa daan na yan nakatira. Correct. Street family na yan. So yan ang mga tulungan natin. Tama. Targeted na yung response, no? Tulungan na. Pero andyan na, sa tingin ko di na kailangan ng batas. Andyan na si DSWD. Yan na yung bihikulo mo. Funding na lang yan. May funding naman. Kung tutusin, ang funding nga ngayon is more than what is needed kasi lahat nagbo-volunteer na may krisis. Naghihirap kami. Pero kahit pa paano, double digit na yung mga langis ngayong presyo, di ba? Boom Diesel, and roll magkano back. ng diesel? 93 kanina. 90. Depende. 93. Pero average 93. Samantalang mabot ng 147 yan sagad, di ba? Correct. O, hamba, Senator, patapos na naman na yung election ban. Appointment ban. At bigyan ka ni Appointment ban. appointment ban. Hamba, bigyan ka ni PBBM ng pwesto. Tatanggapin mo po ba? Hindi, nakapwesto na si Kate. Okay na yung isa na lang muna sa pamilya ang ano. So, pero kung ang tanong ay handa ba ako, willing ba akong tulungan ang ating presidente? Of course. Isa lang ang ating isa lang ang ating state of ship of state. Isa lang yan. So magtulungan tayo. Tulungan natin. Si Kat nga tinutulungan ko rin dahil para yung ako naniniwala kasi ako sa bridge building eh. Yung tignan mo itong crisis na to. For example, bakit pa tayo nakakuha ng langis sa Russia? Ibig sabihin nun, kasi may sa feeling din na Russia, may bridge pa rin tayo sa kanya. Hindi natin pinuto. Kaya pati bridge sana sa China, bridge sa Japan, bridge sa Australia, bridge sa Middle East, bridge sa United States, palakasin natin lahat ng ating bridges. Senator, speaking of Ma'am Kat, siya yung kasalukuyang special envoy to UAE. And marami nakakapansin, no? Ako mismo napansin ko na simula nung siya naging special envoy, marami nangyayaring magandang activities or transactions between UAE and the Philippines. Especially, mayroon tayong SEPA. Right. Sa panahon niya yan, no? Ano bang pakiramdam na mayroong isang high achiever na asawa at
Ano, tumutulong din mo siya sa trabaho mo at tinutulungan mo siya sa trabaho niya? Tinulungan niya ako sa trabaho ko. Dito sa trabaho niya, medyo lang ako, sumasama lang ako pagkainan. Moral support Pag lang. may mga events sa mga ano. But kanya to, lahat ng ideas dito ni Kat bilang special envoy kanya. Ang maganda kasi ang ibang abilidad ng aking asawa siya, friendly talaga. Mhm. At believe ako sa kanya kasi kahit iba ang kultura, na-adjust siya. Naging kaibigan niya po. Parang wala siya masamang tinapay. Oo, kahit kanina. naging kaibigan niya po ang mga Emiratis. Mhm. Kahit na iba ang kultura nila, naka-adjust siya kaagad. At ang nakita niya, ang kanyang insight is, para rin silang mga Pilipino. Sabi niya sa akin. So, Talaga? ang ending is, wala rin pala. Hindi din siya halos nag-adjust. Mga Pilipino rin, close din sa pamilya. Mm. Ang UAE, sir, parte dyan, inaatake ng Iran. Anong Oo nga eh. pakiramdam? Nababahala po ba kayo para Oo. sa mga Pilipino natin dyan? Napakaraming Oo, Pilipino oo. dyan. Nababahala tayo sa lahat ng Pilipino. Naaawa din ako. I'm sure dun sa hundreds of ships na nakastangko dun, may Pilipino dun sa crew. Imagine mo yung sitwasyon nila ngayon. Kaya tumawag ka sa gobyerno natin, paano natin matutulungan ngayon yun? Hindi nga makapenetrate doon. Mhm. So, sana nga ma-resolve na ito. Ang nasasayangan lang din ako sa sa what's happening sa Middle East kasi nadamay eh. I mean, because Iran was attacked, part siguro ng counter plan ng Iran is to attack the other countries in the Middle East na nag-host ng US bases. Gulf countries. Oo. So whether or not, ang tanong ko, kasi sa international law, pag ang missile na tumama sa isang bansa ay nanggaling sa lugar mo, Declaration of war. karapatan ng bansang inatake na meron din siyang return fire sa lugar mo kasi doon lang galing ang missile. Dito lang ako nagtataka na bakit ang return fire ng Iran ay papunta sa Dubai, Abu Dhabi, Totoo. Qatar. Bahrain, Qatar, Kuwait. even Oman, Kuwait, Saudi Arabia, na lahat ito ay nagsasabing walang missile na nanggaling sa kanilang lugar or even eroplano na nag-take off sa lugar nila na nagbomba sa Iran. Okay. So that is the big puzzle na sana nga pero beyond our control na naman yan. Kaya sana magdasal na lang tayo na mapag-usapan nilang lahat ito para maayos na po yung problema sa Strait of Hormuz. Ayan. Yan, Sen, nakikita ko ba yan? Feeling ko maraming makaka-relate dyan eh. Ayan. Shoutout tayo comment. Dami kita comments eh. Ano to? Legal advice. Patanong muna natin kay Seth kasi may viewers tayo. Ayan. Feeling ko mayaman to, nagpapautang to eh. Sir, anong legal advice nyo sa mga, ano pwedeng gawin sa mga hindi nagbabayad ng utang? Off topic yan. Baka mahirapan si Senator dyan. Si Madam Erin na nakikinig sa atin. Shoutout po sa inyo. Ano siya, Sen? Ako kasi, daanin talaga lahat sa legal. Siyempre, pasensya na kayo, lawyer ako, ganyan talaga ako mag-isip. So, number one, ang utang naman, pwede namang singilin talaga. Singilin na lang sa tamang paraan. Wag naman yun. Di ba, nakita niyo yung mga latest ngayon na pinapahiya ka sa Online. Bawal po yun. Okay, sa tamang paraan, singilin, pwede namang diplomasya muna. Pag hindi, sa legal, may demand letter. Tapos pwede na natin i-involve ang mga ganyan kasi issue, lalo na kung kabarangay mo yung pinangutang mo, pati yung katarungan pambarangay law, i-involve na natin si kapitan, si kagawad na medyo moral persuasion sa tao na yung pinagkautangan mo, medyo kailangan na rin ng pera eh. So, pakibayaran na lang. Pero totoo po bang walang nakukulong sa utang? General rule. Kasi ito, pinag-usapan natin ang Middle East kanina. Diyan tayo iba sa Middle East. Okay? General rule sa Pilipinas, walang makukulong sa utang. Except kung ginamitan mo ng mekanismo yung pag-uutang mo katulad ng ng cheque. Updated check. Yun dati yan yung kasi iba
kinukulong ka na for violation of Mm. the bouncing check law. Mm. Pero ang problema yata ngayon, even ang bouncing check, ayaw na ng Supreme Court ikulong eh. Gusto Mm. niya, ang gusto ng Supreme Court, fine lang din eh. So parehas lang din yun. So di ka na nga nagbayad ng cheque, ang penalty mo, dagdagan mo yung dapat ibayad mo sa cheque. Hindi mo na alam ba yan? So ibig sabihin nun, sa Pilipinas talaga, ayaw natin magpakulong dahil sa hindi pagbabayad ng. Pero sana may utang, magbayad. Di ba? Sa Middle East, kulong yun, no? Sa Middle East, ayan, sa Middle East, iba rule nila doon. Pwede, ang rule doon, pwede magkulong dahil sa. Kasi sana yung mga nangutang o yung nagkautang, sana isipin din nila na mabait naman yung taong nagpautang sa kanila at I'm sure yung taong yun, marami ring lumalapit doon na gusto ring umutang, hindi na tuloy niya matulungan, mapautangan kasi naka-stangko ngayon yung pera niya na hindi niya masingil. So, pagbabayad natin ng utang is na karapat dapat naman totoo naman may utang, pagbayad natin doon makakatulong din tayo sa iba kasi baka ipautang din niya sa iba. Ano masasabi niyo, Sendo, sa pagbabayad ng utang na loob na hindi pinagbigyan yung hinihiling na TRO? Teka, ano ba yan? Joke lang yan, sir. Joke lang. Kasi yung mga Sa ganun, politika ni Sir. ibig sabihin, marami yatang ganun. Eh naman ito, basahin natin comment sa natin Sana makabalik sa Senate itong si Senator Coco Pimentel, pro-Philippine siya at matalino pa. May isa pang comment Dati ayaw ko kay dating Senator Coco. Pero ngayon gusto niya na, no? Dahil yung sinasabi ko simula nung impeachment ng 2025, saka yung mga stud ni Senator Coco, ang dami talagang nagustuhan si Senator Coco. Si Berna Campos, no, nakakamiss talaga ang senador na kagaya ng Senator Coco Pimentel, may sense at may prinsipyo. Hindi, diretso natin si Senator Coco. Mamaya na, kanina ba tanong itong video? Sa inyong dalawa yata problema to eh. Pinapadaan nyo na sa kanya eh. Hindi, ito tanongin mo natin si Senator Coco. Total, nabanggit naman na yan. Ano ba, sir? Operan kayo ni PBB tumakbo sa lineup nila sa susunod. Tatanggapin mo po ba bilang senador? Alam mo, bilang kandidato, welcome mo lang lahat ng support. Of course, actually, identified ang wife ko, alter ego ni Presidente. Actually, kasi representative. So, hindi na ako, wala na akong barrier with the President. So, kung ako'y kakandidato, I will welcome all the help that I can get. Yes. Pero kahit hindi ba ako kandidato, kahit ako'y private citizen, tutulungan dapat natin sino man ang nakaupo bilang leader natin. So ngayon, it's President Bongbong Marcos. Kasi kailangan magtagumpay ang ating bansa. We are only one ship of state. Ano sabihin? Isang barko lang po tayo. Yes. Isang lubugan lang or isang successful na biyahe. So sana successful ang ating biyahe at lahat tayo darating doon sa isang mas magandang bukas for all of us. Yan. Kasi Senator Pimentel naman kilala bilang independent-minded Hindi naman nangangahulugan na Como makasama sa ticket ni Pangulong Bongbong Marcos ay susundin niya lahat ng sasabihin ng administrasyon. Saka, tama naman, ang samahan will be based on an agreement on ano ba sir ang ano natin? Ano ba kasi patapos ng term mo? Ano ba ang vision mo pa na hindi pa nagawa? Ano gusto mong matuloy? Sige, tingnan natin. Teka, medyo pasok din sa mga gusto ko mangyari. So, yan ang gawin natin. It's on the basis of shared principles and beliefs.